Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang NCOI annotation form for teacher 3 applicant. So dito po, sabi dito is accomplish the table below to show demonstration of the indicator. Please be guided by the rubric of the demonstration of NCOI through MOB annotation. Ito pong form na ito, hindi nyo po ito isasama sa pag-submit ng papel sa inyo pong division office. Di ba mag-prepare kayo ng basic requirement, yung pong mga kailangan, letter of intent, yung reclassification form, at checklist or sworn statement, at yung mga kailangan na makita para po masabing qualified kayo, yung pong basic requirement or qualification standard na titingnan nila, yun po yung sasubmit po ninyo. Ito naman pong form ay huli na po ito. Ang isasubmit nyo lamang po is yung portfolio. Gagawa kayo ng portfolio based po dito. So sa portfolio po, bawat objective, halimbawa teacher 3, ilang maglalagay kayo ng MOBs. Ito pong description of the MOB and presented in annotation, on the spot po itong gagawin. So, pero much better makita nyo na po ito, mag-practice na kayo kung paano nyo to gagawin, a-answeran or a-annotate, para pag dating ng comparative assessment, pagdating po doon sa portfolio assessment, ay maka-annotate kayo or parang alam nyo na yung isusulat nyo. Then i-interview naman kayo base po dito sa inyo pong NCOI annotation form, yung sinulat nyo dito, tapos yung pagkaka-describe nyo ng paano nyo po ito na-attain or nagamit yung inyong pong MOBs through teaching learning process. Ano po? So tulad po dito sa research-based knowledge and principles of teaching and learning to enhance professional practice. So maglalagay kayo dyan ng MOB, lesson plan, description. Ano ba yung description? Annotation. So paano nyo ba yung ginamit sa inyo pong teaching learning process, yung inyo pong lesson plan na iyon, kung paano yun nakatulong at paano nakatulong yung research-based knowledge na principle para sa ating pong pagtuturo. Then ilalagay nyo po yan bawat indicator. Pero itong form pong ito, hindi kayo magsasubmit nito. Ilalagay nyo magiging guide nyo lamang po ito paggawa ng portfolio, kasi on the spot po itong gagawin. Ano po? Regarding naman kung anong taon, para maging clear po sa inyo, basahin nyo po yung DepEd Order number 24 series 2025 na tungkol po sa MOBs NCOI. Ano po? Wala naman pong nabanggit doon na yung mga dati yung ina-attach ay yun po yung talagang kailangan yung hanapin, o kaya naman yung present lang. So kung kayo po gusto nyo maunawaan ng maayos, basahin nyo po yung DepEd Order number 24, kasi iba-iba po yung interpretation ng bawat isa. At sa pag-submit naman po ng portfolio, kung kasama na sa inyo pong basic requirements, tanong po kayo sa inyo pong division kung kailangan na pong i-submit. Ano po? So magsasubmit kayo ng basic requirements, at yung folder po for yung mga comparative, para sa comparative assessment, ay mas maganda clear po sa division po ninyo. Ano po? Para kasi doon naman kayo magsasubmit, para hindi kayo magkamali.